We say praise the Lord. Let's open our Bible in the book again, Revelation chapter 2. To verse 1. Verse 1, unto the angel of the church of Ephesus, write these things, saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So we pray, Lord, thank you for giving us this day, our day of salvation, Lord Jesus. Lord, thank you for the good weather. Thank you for the healing, for the strength na binibigay mo sa aming lahat. Thank you for the breath of life. Thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. Ang dami namin pagkukulang. But Lord, you're always merciful. You're always faithful to us. Thank you so much, Lord. Lord Jesus, give us a heart to listen. Give us a heart willing to change. And accept our mistakes before you, Lord Jesus. Give us a heart willing to repent and to obey your word and renew our relationship with you. Lord, be with us this morning. Thank you so much, Lord. Again, we cannot do this alone. Anoint your word in Jesus' name. Amen. Sa verse 1, the title of our preaching, sigurado ang message natin today is for the whole church or for me and for you alone. Pwedeng sa kabuuan, pwedeng para sa iyo, pwedeng para sa akin, sa ating lahat talaga. The title of our preaching is a question. Am I still in love with Jesus? Am I still in love with Jesus? Maganda sana kung baliktarin natin. I am still in love with Jesus. At yun ang sagot natin sa question na ito. Baliktarin mo lang yung I am I, or do you still love me? Mahal mo pa ba ako? So, mahal pa ba natin si Jesus? Parang biglang nagkaroon ng anghel ng katahimikan, ano? Lahat tayo nag-isip, kung Lord, ano na ba ang kondisyon ko sa harapan mo sa ngayon? Because we are excited for the rapture to come, but the question is our heart prepared? Handa ba ang ating puso? Yung pagmamahal ba natin sa Diyos, andyan pa o wala na? O natabunan na ng AI? Dahil sa mayroon sa mundo natin sa ngayon. So again, am I still in love with Jesus? At ang sagot natin dapat, yes, I am still in love with Jesus. Itong Ephesus, mga kapatid, is one of the church, dyan sa 7 churches of Asia. Kung maalala ninyo, ito ay binusisi ni Brother Roman. Sa kanyang tama, Brother Roman, na ituro mo ito dati. And number 1 is Ephesus. Ano ang mayroon sa Ephesus, mga kapatid? Daanan natin saglit sa Acts chapter 19, verse 27. Acts 19, verse 27. Umpisa natin sa 23. And the same time, there arose no small stir about that way. Hindi ito maliit lang na gulo. Sa sitwasyon na ito nung time na nangyari ito. But before that, nung pumunta si Paul sa Ephesus, dito nagkaroon ng matinding revival ang nangyari sa Ephesus. Ang daming nagbago, ang daming mga magicians, sorcerers, lahat na lumapit sa Diyos, nagsisi, nakareceive ng Holy Ghost. At dito rin sa Ephesus, nakita ni Paul yung mga disciples ni John na tinanong nga niya, were you baptized since you received the gift? Were you baptized since you believed?
No, so ang sagot nila, hindi pa. Ano bang ibig sabihin yan? So that is why nakareceive sila ng Holy Ghost. They were baptized in the name of Jesus Christ. So sa 24, for a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver, shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen. Si Demetrius, kung sa panahon natin ngayon, ito ay leader ng union. No, ng isang leader ka ng mga empleyado, ikaw yung namumuno dyan for the welfare of the employees. Siya ang pinaka-leader at malaki ang kanilang kinikita sa paggawa ng mga rebulto. No? At gawa sa silver. No, mayroon silang maliliit na parang pang ano mo lang. Tawag doon, pang-agimat mo lang. No, may sinasabit ka rito, maliliit, kung saan mo ikakabit. Mayroon din mga ganito kalalaki. Mayroon ding mga santo na malalaki na gawa sa silver para doon sa bahay nila, kagaya sa ating mga Katoliko. Ang dami nating mga santo sa bahay, may mga anito, may mga anita rin ba? O anito lang? No? So kung saan-saan nilalagay, mga kapatid, yan ang negosyo, trabaho nila Demetrius. No, at ginagawa nila sa shrine doon, pag mga tao, kasi during this time, napakakilala, napakasikat, napaka-asenso ng Ephesus, no, na sa modern time, ito ay sa Seljuk, Turkey, makikita, Asia Minor, no, nung time na yan. So, andoon sa templo na yon si Goddess Diana. No, ano ang mayroon kay Goddess Diana? He was a god or goddess of fertility. No, hindi na natin i-describe kung anong klaseng image mayroon siya kasi napakapangit ng kanyang image bilang goddess of fertility. No, so diyan, wino-worship nila yan. Brought no small gain unto the craftsmen. So talagang may mga gumagawa nito. Pag pumunta ka dyan sa Quiapo, ang daming gumagawa dyan. Pag pumunta ka sa Paite, Laguna, tama ba yun? Mga gumagawa ng mga santo, mga kahoy, i-curve nila lahat. No, mga brazen or mga bronze, yan, ang dami rin gumagawa. Whom he called together with the workmen of like occupation and said, Sirs, you know that by this crop we have our wealth. No, dito kami yumaman sa pamamagitan ng trabaho, negosyo na ito. Moreover, you see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands. Kalain mo yon, yung matagal ng kultura, tradisyon, tapos bigla kang pupunta dyan sa simbahan ng Quiapo, mangaral ka ng tama, tapos lahat ng tao hindi na nagsimba dyan sa Quiapo, hindi na bumili ng rebulto, ay disgrasya yung simbahang Katoliko pag nagkataon. No, dahil binuksan ng Diyos ang kanilang mga kaisipan. So ang daming apektado. So that not only this our craft is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship it. No? And when they heard this saying, no, dinamay na nila, grabe, mangyayari nito, wala nang mag-worship kay Goddess Diana, kay Goddess Artemis. No, lahat ng nasa Asia pupunta dyan to worship. And when they heard this saying, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. And the whole city was filled with confusion, and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theater. So i-check lang natin saglit, mga kapatid. No, ang unang message ng Diyos, it was the letter of God through the angel papunta sa Church of Ephesus. Ano ang nangyari rito? No. The temple of Goddess Diana in Roman, no, pag Goddess Diana, yan ay Roman. No, Temple of Artemis in Greek. Located in Ephesus, modern day, Seljuk, Turkey, it was celebrated as one of the 7 wonders of ancient world. No, before its final destruction in 401 AD, one of the largest Greek temples ever built and boasted 127 soaring columns,
No, makikita mo yan dyan, puro haligi, puro columns, napakaganda ng itsura. The site is now marked by little more than scattered architectural fragments and a single re-erected column. No, the Temple of Diana, hindi lang sa Temple of Ephesus, may Temple of Diana din sa Portugal, Temple of Diana in Spain, Temple of Diana in Italy. No, at lahat ng yan, ang mga pilgrims pumupunta doon all over the Mediterranean Sea to worship the goddess Diana. No. Sa verse 2, no, again, ang sabi rito, unto the angel or messenger of the church of Ephesus, no, it is a message came from the Lord, the one who holds the 7 stars, no, in his right hand and walks in the midst of 7 golden candlesticks. The 7 golden candlesticks are the church or the churches set as light in the dark world. No, ang isa sa golden candlestick dito represent as the church, ang isa dyan ay yung Ephesus. No, so ano ang nangyari? It was set as a light. No, ang golden candlestick, kagaya natin sa ngayon, tayo ang nagbibigay ng liwanag dito sa madilim na mundo. And the stars are the pastors of the church held in God's hand. No, ang stars na yan. So ang verse 2, I know thy works, no, and thy labor, and thy patience. God acknowledged the positive actions of Ephesians. No, I know thy works, I know thy labor, and thy patience. No, alam ko ang pinagagawa nyo because God is the head of the church. No, siya ang nagmamay-ari ng simbahan. Sabi niya, I know thy works. Alam ko ang inyong pinagagawa. Masisipag kayo, kaya nyo yan. I know thy labor, matitindi kayo sa mga gawain, lahat sinasamahan ninyo, lahat ginagawa nyo yan for the sake of the souls, for the sake of the salvation of others. Lahat yan, alam ko. I know thy labor, I know thy patience, ang inyong mga pasensya, ang inyong mga pagpipigil, no, sa church upang kayo ay tumibay, and how thou canst not bear them which are evil. No, ang isa sa karakter ng mga Ephesians, masulid or solido sila, no, sa paglaban sa kung ano ang mga wickedness. No, matibay sila diyan. No, hindi sila compromiser pagdating sa mga doctrines, mga teachings, at alam nila kung sino ang mayabang, sino ang may dalang masamang espiritu, sino ang mga worshiper ni Baal, mga worshiper ni Jezebel, sino itong mga Nicolaitans, lahat alam yan ng mga taga-Ephesians. No, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. No, marami kasi dyan, mga magicians, mga sorcerers, mga nagkukunyari na sila ay mga member din ng simbahan at alam nila yan, kaya nilang i-decipher, may discerning of spirit sila pagdating dyan at alam nila, ganun sila katibay sa paglilingkod sa Diyos. No, ang wickedness, tinataboy nila yan, kaya nilang gawin yan. No, alam nila kung sino yung mga false prophets, mga peke, alam nila lahat. The Ephesians church was a hard-working group of believers full of fortitude, no, or lakas ng loob. They were gatekeepers of the truth and did not compromise with evildoers, and they showed patience, endurance under hardship. No, they were gatekeepers ng katotohanan. Talagang walang makalusot dito dapat kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang doktrina natin, kung ano ang mga tinatayuan natin, prinsipyo natin, yun lahat yun. Napakatibay nila pagdating sa bagay na yan, mga kapatid. No, and they endured so much. They have patience pagdating sa matitinding mga mahihirap na sitwasyon na dinanas ng church nila. No, at ang Ephesians dito sa Revelation is the same Ephesians dito makikita natin sa book of Ephesians.
No, sa Ephesians chapter 1, no, another konting ano tayo rito, background. Sa Ephesians 1:1, no, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Ang Ephesus, a great commercial center of Asia Minor, at the mouth of River Cayster, and on the shore of the Aegean Sea, about 50 miles south of Smyrna. Magkakadikit lang itong mga to eh. It was noted for the great temple of Diana and one of the wonders of ancient world. The site is now covered with ruins and the residence of a miserable Turkish village without a Christian. Imagine, from this kind of principle, napakatibay. Pagtayo sa doktrina, pagtayo sa prinsipyo, alam nila kung sino mga false prophets, but then ito ang nakakalungkot na this time, there was no Christian. Walang Kristiyano sa lugar na ito. But during that time, but God is so merciful, na bago niya husgahan ang kahit sino man, He will give parang precautionary measure, bago ang tao i-judge ng Diyos o parusahan. God is a righteous God and a righteous judge, and ang sa Diyos may due process. Bago niya sasabihin na ikaw ay madidisgrasya na dahil sa kasalanan mo, kasalanan natin, ipapaalam niya muna sa atin kung ano ang way para makaiwas tayo sa kasalanan na yan. At ano ang always ang paraan ng Diyos? You repent. Magsisi ka, yun lang naman ang habol ng Diyos eh. Pero kita natin dito kung ano ang nangyari sa mga taga-Ephesians, hindi sila sumunod, so what happened? Nawala ang simbahan. The golden candlestick ay tinanggal ng Diyos, mga kapatid. So again, sa verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Kayo ay may pasensya. Dahil sa aking pangalan. And for my name's sake, you labored so much. At kayo ay hindi nanghina, hindi nawalan ng gana. Lahat kita ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang ginagawa natin sa harapan niya. At lahat ng yan, pag mabuti, recorded lahat. Pag masama, recorded din. Balance. Lahat na record ng Diyos. Ito ang nakakalungkot sa verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. However, Jesus observed something. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. God is a jealous God. Ano kaya ang pakiramdam na nagkaroon ng first love? Sa atin, mga kapatid dito, sino ang nakaranas na magkaroon ng first love? Marami sa atin. Baka yung misis natin o mister natin, yan ang ating first love. Hanggang ngayon ay first love pa rin. Walang second love, walang third love, walang fourth love. At sa mga nakaranas sa atin na nagkaroon ng first love, at nawala yung first love na yon, ano ang pakiramdam? Sakit, no? Masakit. Thou hast lost thy first love. Again, God is a jealous God. They were hardworking, but they no longer had the same passion for Christ as when they first believed. Yung passion na yon nawala na. Yung sigasig na yon nawala na. Their work was no longer motivated by love.
wag na tayong lumayo. Sa umpisa na tayo ay nanligaw, mga lalaki. Lahat ng mabuti, lahat ng pa-impress ginagawa natin. No? Para ma-impress at sumagot yung babae sa atin ng matamis niyang oo. No? Opo. No? No? Yon ang habol natin ng mga lalaki. Lahat gagawin mo para maipakita na talagang mahal na mahal kita, kaya kong gawin kahit hindi kumain, basta makaipon lang para may pandate sa'yo. No. Para may maibigay sa'yo ng mamahalin. No. Gagawin mo yan. No. Dahil first love kita, ikaw ang unang nagpatibok sa aking puso. The question is, pag nakapirma na kayo pareho, are you still able to do that? And are you still willing to do that? No? Yung ginagawa mo na yan na pa-impress. No? Ano? Sa mga gustong manligaw pa lang at gustong mag-asawa, no? We're talking about heart. Because iba ang nagliligawan, iba ang nasa bahay na. No? And my question is, kung ginagawa mo yan, sa panliligaw pa lang, yung respeto na ginagawa mo sa nililigawan mo, pag kayo naging mag-asawa na, yun pa rin kaya ang gagawin mo? No? Yung dating parang gusto mong lagyan ng red carpet, no? Bawat lakad niya, pag mag-asawa na kayo, gawin mo pa rin kaya yan? No? Oh, yung pala, puro labahan na yung inano mo, no? Binibigay mo dyan. No, why, mga kapatid? No. Because nasusubukan ang ating pagmamahal, ang ating first love, hindi sa masayang mga araw. No. No. Pag wala na kayong makain, no, may anak pa kayo, no? Pag wala na kayong oras sa isa't isa, dahil pareho na kayong busy, no? Magkakaroon na kayo ng trust issue. Dati, no, kahit hindi ko siya iti-text, hindi pa ako gising, pagbasa ko sa cellphone ko, oy, dear, how are you? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Pupunta ka na ng opisina, nakapaligo ka na ba? Ngayon, matatapos na lang ang gabi, hindi pa naka-reply sa message ko. No? What happened? No? Kaya sa ating mga kababaihan, Lord, hindi pantay ang babae at lalaki rito. No? Ang daming kababaihan dito. Ilan lang yung mga lalaki natin. But again, mga kapatid, sa ating mga kababaihan, huwag kayong papadala, huwag kayong papaloko sa regalo. No? No. Depende sa halaga. No, again. No. Huwag kayong papaloko dyan. No. Bigyan kayo ng kung ano-anong mamahalin, kung ano-anong ganito, pakainin kayo sa mga sikat na restaurant. No. Ang question, after that na makuha niya ang oo mo at nagpirmahan na kayo, gagawa pa rin ba siya niyan? O dahil ginawa niya yon, dahil may motibo siya? No. Kasi ang question niyan pagkatapos. No? Pag nagsama na kayo, ano ang gagawin niya? No? Hindi basihan yun, mga kapatid. Mahal na mahal ako nito kasi ang tindi ng regalong binibigay sa akin. No? Mag-ingat ka, hindi basihan yan. Galing sa home credit, sa utang, sa card. No? But again, it's good na nagagawa ng lalaki niyan, pero hindi basihan yan, mga kapatid, na tayo naman, nakakababaihan, magpadala kayo sa mga ganong klaseng bagay lang. No. No. Anong basihan nyo? No. Ipakilala nyo sa magulang nyo. No. Sabihin mo, gusto mo manligaw, punta ka sa bahay. No. Magpaalam ka doon sa magulang ko, yung magulang mag-observe, makita mo kung ano ang kanyang trato sa iyong magulang, trato niya sa iyo, pag binabastos niya ang magulang mo, ikaw pa kaya? You know? Hindi niya kayang bastusin. No? Pero pag nakita mo na okay siya, kahit sa ibang mga tao, record mo lahat. No? Kung ano ito.
No, dahil again, pag pumasok kayo sa buhay ng lightning and thunder, no, baka hindi na maibalik. No? But again, mga kapatid, sa umpisa, andyan ang first love na yan. No, ang Diyos, kita niya lahat kung gaano kasigasig itong mga taga-Ephesians, Bible studies, preaching, outreach, lahat. Kita ng Diyos natin yan. No, pero anong sabi niya? Mayroon lang akong tampo, no, na kailangang i-address ko sa inyo para malaman ninyo dahil mahal nyo ako, mahal ko kayo, so kailangan magkaalaman tayo dito dahil ang tampo ko sa inyo, naiwan na ninyo ang inyong dating pag-ibig. No, what happened along the way? No, why? Ano ang nangyayari? Pag ang isang babae o isang lalaki hindi na interesado sa kanyang partner, ano ang mangyayari? No, maya-maya, hiwalay na. Yung dating text na very close na text, lagi machine gun na klase ng mga text, tuloy-tuloy. Ngayon, bihira ka nang mag-text. Bihira ka nang mga musta. Bihira ka nang mag-say hi, hello, lahat ng sasabihin niya, may duda ka na, lahat ng pwede niyang gawin. Hindi ka na laging panatag, lahat until such time. No. Pag ang partner mo wala ng time sa'yo, magduda ka na. No. Maya-maya, wala na yung first love na yan. No. Why? Time is very important. No. Mayroon dati na andito, ngayon wala na. No. Ang sabi niya, kasi mayroong isang subject about sa husband and wife. No. Sabi niya, ayaw kong makasama yan. No. Referring sa misis niya. Ayaw kong makasama yan, sawa na ako sa mukha niyan. No. No. Lagi na lang nakikita ko yan, mas gusto kong umaalis na ako lang mag-isa. No. Ayaw ko siyang makita. Sawang-sawa na ako sa mukha niya, nagsawa na ako. No. In-apply niya siguro yung meaning ng asawa. No. Asawa sa umpisa. Maya-maya, sawa na. No. Pag nagsawa na, maya-maya, awa na lang. No. Pag nawala na yung awa, wa na. No. Naubos na. No. Why, mga kapatid? No, ang daming circumstansya, ang daming pwedeng mangyari, and it's really hard to maintain that first love. No, dahil ang daming pwedeng at ano ang mangyari, kaya nawawala yung first love, dahil yung atensyon na pupunta sa iba. Yung focus, nagkaroon ng focus sa kapitbahay. Nagkaroon ng focus sa kaopisina. Nagkaroon ng focus sa kung kani-kanino. That is why yung first love na para sa kanya, unti-unti nang nawawala, or nagkaroon ng focus, ay para para sa inyo lahat to. No, dahil sa wala akong ibang babae o lalaki, pero focus lang ako sa trabaho, kaya hindi ko kayo mabigyan ng time, dahil lahat ng ito ay para sa inyo. Anong para sa inyo? Masisira na yung pamilya mo para sa inyo? No, anong para sa inyo dyan? No, yung pera? No? Why? Thou hast lost thy first love. At maya-maya, ano ang mangyayari pag wala ng panahon, wala ng time ang isa't isa? Maghiwalay na lang tayo. Basta suportahan mo lang yung anak ko. Maraming mga magulang, mga parents nagsasama sa isang bubong ng dahil lang sa mga anak. Pero hindi dahil sa mahal nila ang isa't isa. Ang daming ganon. Magkikita dahil lang sa suporta, dahil lang sa mga anak, pero sila mismo, paano kayo nag-umpisa? Nag-umpisa kayo sa first love, sa pagmamahal na yan, until such time, ang rason na lang dahil para sa mga anak. Yung dating closeness ngayon, magkahiwalay na kayo ng higaan. Magkaano na. At anong gustong mangyari ng Diyos, mga kapatid? Yes, we are so busy doing the ministry about God, and it's for God. But we must always remember that every time we do something in church, sama tayo sa gawain, sama tayo sa outreach, doing Bible studies, pupunta tayo pag Wednesday in our prayer meeting, but again, let us always check our heart that motivation is love.
No? Na ginagawa natin lahat yan dahil mahal natin ang Diyos. Hindi natin ginagawa yung bagay na yan ay dahil kasi para sa anak ko to. No, pero pagdating, nagsasama lang kami niyan. At wala naman siguro dito mag-asawa na ayaw niyong makita ang muka ng asawa ninyo. No? Frankly speaking, no, babae man o lalaki. Dahil pag gano'n ang mangyari, check your heart. No, bakit ayaw mong makasama na ang misis mo? Bakit ayaw mong makasama na ang mister mo? No, mayroon ka na bang iba? No? Because sa lahat, mga kapatid, yan ang importante sa harapan ng Diyos. God is a jealous God. Ayaw niyang mayroon siyang kaparte sa atin. Ayaw niyang mayroon pa tayong ibang focus maliban sa Kanya, at alam niya ang puso natin kung ano na ang takbo nito. That is why we must check our heart. Ako honestly, parang hindi ako makalakad na hindi ko kasama misis ko eh. No? Honestly, mga kapatid. No? Why? No? Kung gaano mo siya kamahal nung nanliligaw ka pa lang, pag-asawa mo na, mas lalo mong mahalin. Mga kapatid. You know? Mas lalo mong mahalin, mas lalo mong pagkatiwalaan, mas lalo mong paglingkuran. You know? Why? That is first love. Hindi ibig sabihin na pag nakuha mo na yung oo, nakapirma na, ay bahala ka sa buhay mo. Ano yan? Tapos time will come, tatanda kayo na gano'n ang mangyayari, wala nang pansinan. Kunting yakap sa'yo, sinisipa mo na. Why? Kaya nga, isa sa advice ko mga kapatid, sa mga magpapakasal at mag-aasawa, wag na wag kayong magdadahilan. Dahil sa trabaho ninyo, pariyo kayong busy, kaya hindi nyo na makuhang mag-date. Busy ako sa trabaho. Wala pa nga kayong anak eh. No, take time. Kahit once a week, kahit magkape lang kayo dyan, McDonald's, Jollibee, basta andyan kayong dalawa, nagkukwentuhan, kahit nagsishare kayo sa kape, yung magkwentuhan lang kayong dalawa dyan, no, reminiscing your past o kung ano pa man ang pwede niyong pagkwentuhan, no, anong tawag dito, magbubulahan na lang kayong dalawa diyan. No. Pati sa pagtulog, nagkukwentuhan pa rin kayo to maintain that first love. To maintain that kind relationship. Why? Again, pagdating naman sa Diyos natin, mga kapatid, yes, because hindi natin pwedeng ipalit sa harapan ng Diyos ang ating mga nagagawa na effort. Lord, napakasipag ko sa simbahan, napakagaling ko sa mga outreach, sa mga preaching, sa music, anything. Lord, lahat yan para sa'yo. Kaya Lord, okay lang, wala ako pag Wednesday. No. Okay lang na wala ako sa service. Because today is a grace dispensation. God is a merciful God. No. Iipunin ng Diyos yan, mga kapatid. Paano mo nasabing mahal mo ako? Wala ka lagi. No. Sasabihin mong I love you, pero hindi ayon sa ginagawa at pinapakita mo. No. Pag ganun ang minamahal natin, sa inyo na hindi pa nag-asawa, pag nag-asawa na kasi, no choice ka na no? Hindi mo na maibalik. Ang mahal ng annulment. No. Kung ano ang sinasabi mo sa sweetheart mo, yun ang gawin mo. Hindi yung pagkatapos mong bugbugin, saka mo sabihin, mahal na mahal kasi kita, kaya nabugbog kita. Lalo na sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi natin siya maloko. Hindi natin maisahan ang Diyos natin. Hindi natin mapalitan o maibargain sa Kanya na, Lord, ganito ako, busy ako sa tithe, sa offering, lahat. Kaya Lord, okay lang na wala ako sa church. No. Nangangailangan din ng Diyos ng atensyon natin. No, dahil hindi yan kayang ibigay ng mga tao dyan sa labas, mga kapatid. No, thou hast lost thy first love despite their hard work, despite their doctrinal purity and endurance. They had lost their initial passionate devotion and affectionate relationship with God. No, the Ephesians were doing all the right things. Tama lahat ng kanilang ginagawa.
working hard, fighting false teachings. However, their motives had shifted, nagbago, from genuine love for Christ to a cold, dutiful, and mechanical routine. Form over substance. No. Walang question sa Diyos. Salihan natin lahat ng gawain natin sa simbahan. But again, pag dumating na sa punto, ano ang sabi ni Jesus Christ? These people, no, they come to me, they worship me with their lips, but their heart is far away from me. No, why? Nagiging routine. Lord, magdadala kami ng offering dyan, andyan sa temple lahat, katayin, pagbigay nila ng offering, wala na. Wala na ang thanksgiving, wala na ang gratitude sa kanilang mga puso, mga kapatid. At yon ang ayaw mangyari ng Diyos natin. No, na mayroon tayong form but substance within, wala na. No. Yung naging mechanical na, routine. No, naging cold, naging duty na lang. Ang ating paglilingkod sa Diyos, sige, sama ako sa gawain. No? Kasama ako sa outreach. Para hindi nila masabi na ako na lang ang hindi sumasama sa outreach. No? Sama rin ako dyan. No? Para kung sakali makita nila na may ginagawa rin ako. No. We must do that out of love sa Diyos natin, mga kapatid. Lord, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Alam mo yung mga magulang natin, yun ang question, ang hindi mo ma-question doing the unconditional love, yung magulang natin. Di bali nang sila magkasakit, wag lang tayo. Yung pagkain na para sa kanila, ibibigay nila sa atin. Kahit pagod na sila, gagawin pa rin nila ang kanilang ginagawa para sa atin. Not because of duty, not because of obligation, not because of responsibility, but because out of love. No? Dahil mahal nila tayo, yun ang magulang natin, without question. No? Pero may ibang bagay, ginagawa yan because of motive. Gagawin ko ito sa opisina, 5 a.m. pasok na ako. Mag-a-out ako, 5 a.m. din. 24 hours. No, why? I want to impress my boss. No, para ako ma-promote. No, may motibo. Hindi ginagawa dahil sa pagmamahal. No, because out of motive, mga kapatid. Pero one example, ang mga magulang natin, gagawa yan sila ng mga bagay na walang motibo because out of love. Yon ang hindi natin minsan maintindihan ng mga anak natin, mga kapatid. No, again, no over form, no form over substance. We say praise the Lord. No, what is our first love with God? Ano itong first love natin sa Diyos, mga kapatid? No, ito yung fresh, overwhelming zeal na na-experience natin nung tayo ay bagong niligtas ng Diyos, naligtas ng Diyos. We are putting a deep relationship with God above the performance of religious tasks natin. God is always perfect in timing. No. God is perfect in timing. Lord, thank you for this opportunity this month. Hindi pa naman tapos, 31 tayo sa ngayon. Noong na nagkaroon tayo ng month-long dedication. Noong nagkaroon tayo ng mga testimony ng ating mga kapatiran, napakinggan natin sila na hindi pa natin napakinggan noon. Na matagal, kahit matanggal sila sa trabaho, walang matulugan, walang mauwian, walang tirahan, binubugbog, pinapalayas, but they stood their ground because they love Jesus, mga kapatid. No? Dahil mahal nila ang Diyos natin. No? We are so thankful to God na narinig natin ito sa ngayon. Why? Makikita na, grabe, ginawa nila yon. Pag sinabing bukas hindi ka natatanggapin sa trabaho, ay di ngayon pa lang, umalis na ako ng trabaho. No? Yung pala ang gusto nyo eh. No? Why? Parang hindi sila mapigilan, huwag ka nang magsimba dyan, ito yung trabaho. Pag nagsimba ka, wala ka nang babalikang matulugan. No, grabe na pagmamahal, grabe na first love, grabe na honeymoon stage na kahit anong mangyari, bahala kayo, basta ako pupunta sa simbahan.
And we are so thankful to God na narinig natin yan, mga kapatid, because they are doing that not because of obligation, not because of responsibility or duty, but because of their intimate relationship with Jesus. No? Dahil sa kanilang matinding pagmamahal sa Diyos at anong gusto nating mangyari, mga kapatid, na yung ganong klaseng prinsipyo, yung ganong klaseng zeal, yung ganong klaseng pakikipaglaban hanggang ngayon, magagawa pa rin natin yan. No? Kaya pa rin natin gawin. No? Mataas, matibay na paninindigan. Kaya nabuo ang church natin na ito. No, but the question is, no, right now, no, kaya pa bang gawin ito sa panahon natin? No, yung paninindigan na ginawa nila nung time na yan, mga kapatid. No, yung pagtayo natin sa church, or anong pwedeng magawa? Ano? Lord, or mas madali pang magpaalam sa church na wala ka sa Sunday or Wednesday kaysa sa magpaalam sa boss mo na, boss, wala ako bukas sa trabaho kasi may church kami. No? Mas madali pang magpaalam sa church. Brother, wala ako bukas . No. At sa susunod na bukas, brother, wala ako. No. At brother, pagdating sa Wednesday, wala ako. No. I don't know. Pero parang ang daling magpaalam kaysa sa magkaroon tayo ng zeal, kagaya ng ginawa ng mga nauna sa atin. No. Nabaliktad. No. Sila malakas ang loob sir, pasensya ka na, pero may service talaga kami. No. Hindi tayo mga drug addict dito, mga kapatid, na wala tayo sa wisyo, na para bang basta tumayo ka lang. No, binabalansin natin. Pero ang sinasabi natin, na kung kinaya nila nung time na yon na manindigan sa paglilingkod sa Diyos, kaya din natin sa ngayon. No, yung ganong klaseng zeal, mga kapatid. Why? No, dahil ayaw nating mangyari na darating ang panahon, we are waiting for the rapture, but then God will question us. You are preparing for the rapture, but your heart is far away from me. No, you have lost your first love. No, lahat ng ginagawa mo ngayon is out of duty only. No, dahil lang sa obligasyon, dahil lang sa responsibility. But your heart, iba na. No? Nung umpisa tayo, we worship God. Paano ba tayo mag-worship sa Kanya? Yung mga nauna sa atin, kinukwento nila. No, kahit lumulubog na sila dyan sa buhanginan, tuloy ang worship. Kahit naliligo na ng pawis, tuloy ang worship. Hindi naman natin sa kinukumpara, mga kapatid. But we are so, or sometimes, tayo ay natatakot that because of comfort and abundance of our church, mawala ang first love natin sa Diyos. No? Hindi dahil sa persecution. Hindi dahil sa trial na pwede nating pagdaanan sa paglilingkod natin sa Diyos, kaya tayo nahihirapan na wala ang first love natin. But the danger is, because of comfort, because of abundance, doon pa mawala ang first love natin sa Diyos. No? No? Yon ang mas nakakatakot. No? Na para bang, samantalang nung panahon nila, mga kapatid, no? Kayang-kaya naman pala nilang panindigan. We are so inspired sa mga narinig natin, no, yung mga nagawa ng mga kapatiran natin, na kung kaya nila noon, kaya rin natin sa ngayon. No? No? Ayaw nating mangyari that because of comfort, because of abundance, of the blessings, na during their time, kahit walang aircon, when they worship, again, bumababa ang presensya ng Diyos, may mga parang clouds, Shekinah glory pa rito na nakikita natin. But again, mga kapatid, right now, every time we come to church, hindi ba natin inahatak ang sarili natin? No, ay linggo na naman. No, magtuturo pa si brother o sister, ang aga na naman. Naglalakad ka dyan, ang lungkot ng mukha mo, kasi out of duty. Mag-aaral, mga kabataan. No, mag-aaral na lang. Alam mo yung umagang-umaga, 5:00, lalaki ng mga bag, nakaganon yung bata. Bigat-bigat, yung muka nakasimangot kasi gusto pang matulog. Pupunta na sa school,
They were doing that because out of duty. No, out of obligation, kailangan gawin mo yan. Pero every time, mga kapatid, every time we worship God, siguraduhin natin na pagtaas pa lang natin ng kamay natin, ramdam na natin yung pagmamahal ng Diyos natin, mga kapatid. We worship God. Hindi tayo masabihan ng Diyos, you worship me, but your heart is far away from me. Ayaw nating mangyari na sa umpisa ng worship, wala tayong maramdaman. Umuwi na tayo, dumaan na ang Word of God, wala ka pa rin naramdaman. Magtaka ka na. Baka nawala na yung first love na yan. At ano ang pumalit sa labas? Baka yung career natin. Baka yung trabaho natin. Baka na-in love na tayo kung kani-kanino. O baka yung sarili natin mismo. That every time we come to God, nananabang na tayo. Alam mo, nananabang yung parang nawawala na yung lasa natin. Nasamantalang dati, lahat ng tingnan mo, mukha niya. Kutsara, tinidor, baso, tubig, tabo. Pag ganun, mukha pa rin niya. But what happened? Na ngayon, bawat tingin mo, isip mo pa lang, nanggigigil ka na sa kanya. Ano yan? What happened along the way? Anong nangyari? Na yung dating mahal na mahal, in love ka ngayon, bakit puot na? Anong mayroon dyan? Bakit wala ka ng lasa sa harapan ng Diyos? Mga kapatid. Again, our forefathers in the faith, they died because of persecution and because of serving God. And they didn't have the comfort and abundance that we have right now. Hindi tayo masisira sa persecution dito. Hindi tayo masisira sa mga trials na dinadaanan natin sa paglilingkod sa Diyos. But mag-ingat tayo sa comfort, sa danger, or sa abundance na mayroon tayo. No mga gawain natin, pasalamat tayo ngayon kung ano-anong sasakyan na lang ang gagamitin natin. But during their time, may bangka pa, may ilog pa, may sementeryo. Akalain mo yun? Sa bagay, it's in the Bible na kahit sa sementeryo may maliligtas. The gathering demoniac. Kahit sa sementeryo mayroon. Ethiopian eunuch, kahit sa disyerto na walang-wala, mayroon pa ring maliligtas, mga kapatid. And it is our job, it is our duty, it is our responsibility, it is because of our intimate relationship with God, mga kapatid, that every time we do something for Him, siguraduhin natin na dahil yan sa pagmamahal. Bigay man tayo offering, bigay man tayo tithes, bigay man tayo church assist, siguraduhin natin na dahil yan sa pagmamahal natin sa Diyos. Ay, Sir Ellen, mamaya, ilang cheque po ang kailangan sa church assist ngayon? Pagbigay mo, tapos ikukwento mo doon kay sister, kay brother, nagbigay pala ako doon, cheque. Yes. Pag ganon ang nangyari, you have your reward. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Pag kinuwento mo na, pag binidan nyo na, you have your reward in this earth. Pero pag sa harapan ng Diyos, wala, mga kapatid. Jesus warns that if they do not repent, sa verse 5, lapit na tayo, remember therefore from whence thou art fallen. Sabi niya, alalahanin ninyo kung saan kayo nahulog. Ano ba ang mga rason? Bakit na iba? Yes, you are zealous sa mga gawain sa church, lahat, pero alalahanin ninyo, ano ang nangyari? Bakit nanabang? Bakit nawala ang first love? Yung dating mainit na mainit ka, the way you worship, kahit sobrang init, pawisan, talagang grabe ka, pero bakit ngayon, ni pagtaas ng kamay mo, hindi mo na magawa? Anong nangyari? Samantalang dati, pag nagpasalamat ka rito, linggo-linggo, pero bakit ngayon, once a year na lang? Kung hindi ka patawagin, hindi ka patatayo. What happened? Nasaan na yung pagmamahal na yan? Dahil kung talagang ang first love andyan ay yung excitement, grabe. And we are so excited, mga kapatid. May excitement dapat every time we come to church. Why? Para tayong nakikipag-date
na ando na ang date ko, ando na ang aking makikita ko na, mga kapatid. No? No. Alam mo yung excited, no, pag may katagpuan ka, may kadate ka, at alam mong mahal ka rin niya, pero hindi ka pa sinasagot, yung eagerness at yung excitement, andun yun eh. No, boss, pasensya ka na, may date ako ngayon, kailangan ko umuwi ng maaga, boss, makikipagkita ako. Lahat, gawin mo ng paraan, makikipaglaban ka, dahil excited ka na makarating at makita mo siya, at kahit kwentuhan lang, walang kainan, hanggang madaling araw, masaya kayo pareho, kahit pagod na, walang tulugan, basta magkasama kayo. No? O, kahit walang kainan, basta kwentuhan lang ng kwentuhan. Yun ang gusto nating mangyari, mga kapatid, that every time we come to church, excited tayo. Ay, pupunta na naman ako sa church, magpapasalamat na naman ako, I will worship my God. No, iba ang dating niyan, mga kapatid. No, just imagine, ang presensya ng Diyos, every time we worship, bumababa. No, just imagine, kung ang Diyos bibisita sa atin, parang bahay mo, bibisitahin ka ng Diyos. Tapos pagdating niya sa pintuan, sasabihin mo, bakit? Anong kailangan mo rito? No, sino ka? No, hindi kita kailangan dito. No, yung ang impression, yun ang maibigay natin sa Diyos na yan. Samantalang siya, pagpunta sa atin, we are very excited. Or ang Diyos natin, very excited, just like a rushing mighty wind, mga kapatid. Yung excitement ng Diyos na makarating at mabisita tayo, tapos ipapakita lang natin na pag nag-worship na tayo, Lord, intindihin mo na lang ako kasi dami kong pinagdadaanan. No! Hindi yan ang time para magluksa ka dyan. Yan ang time to date or having a date with your master, mga kapatid. Hindi yan ang time para magpa-baby-baby sa Diyos natin. Yan ang time to be with Him, na mag-exchange tayo na, Lord, na-miss kita. Lord, mahal talaga kita. Lord, talagang hindi yung time para kakadil tayo ng, hindi yun yung time na yun. We say, praise the Lord. No, the Jesus warns that if they do not repent and return to their original passion, their candlestick, their impact, their presence as a church will be removed. Ano ang warning ng Diyos? No, sabi niya, remember therefore from whence thou art fallen and repent. No, alalahanin lang ninyo. Tapos magsisi kayo at pagkatapos niyan, and though the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kaya hindi tayo magtataka na maraming mga simbahan, kahit mga apostolic mismo, ang nawala na lang. No, maybe because of this. I will remove the candlestick. I will remove the church from that place. I will remove your influence from that community. I will remove your presence, your light. From that place. Despite their doctrinal purity and busy ministry, their passionate devotion to Christ had deteriorated into a mechanical, loveless routine. Nag-deteriorate na. Huwag nating gayahin yung mga Israelites na dahil sa tagal. Lord, ang tagal ng rapture, kaya nagsawa na kami mag-worship. Lord, nagsawa na kami magpasalamat, nagsawa na kami magbigay ng tithes and offering. Lord, nagsawa na ako sa kakapray, parang walang kwenta naman itong ang tagal ng rapture. Parang mga Israelites, Lord, andyan na yung offering ko na hayop, bahala na sila dyan. Hindi na maramdaman na ginagawa nila yon out of gratitude, out of thanksgiving, out of love sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sana ako rito. We must get excited. Na makinig ng Word of God. We must get excited sa pagpunta natin sa prayer meeting. Dahil yan ang oras para sa Diyos natin. Mga kapatid, we must always get excited. Parang mga lovers talaga. Again, yung topic natin kanina,
wag nating palitan ng AI. No. Itong paglilingkod natin sa Diyos. No, no matter what. No. Wag nating isipin, brother, mag-online lang ako na mag-online o ganito lang ako na ganito because that is the work of our technology. No, mga kapatid. No. We must always do our best, no, na magawa kung ano ang mga dapat nating magawa sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, sa verse 6, but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans. No, kayo, galit na galit kayo sa mga gawain ng mga Nicolaitans. No, yung leader nila diyan si Nicolai, ang gawain niyan, nagtuturo ng mga false doctrines. Okay sa kanya ang maraming asawa, okay sa kanya ang mag-worship ng mga pagano. Yung kanyang tinuturo, kagaya ng tinuturo ni Balaam at saka ni Jezebel, isang kulay lang yan sila. Which I also hate. Sabi ng Diyos, galit din ako dyan sa kanilang mga ginagawa. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, what shall we do, mga kapatid? No? Examine our motive. No? Itong dapat natin gawin, we must examine our motive. Siguraduhin natin na ang ating mga actions are driven by a genuine love for God rather than just obligation or responsibilities. No? Kailangan may pagmamahal palagi. No, by giving our tithes and offerings sa church assist lahat. No, joining our outreach program lahat. No, i-sure natin that we are doing that out of love, not out of duties and obligation. Again, what is our motive? No? And again, lastly, we must reignite our relationship with Jesus. No, i-reignite, painitin natin ulit ang ating pagmamahal kay Jesus, mga kapatid. Always remember our honeymoon stage with Jesus. Kung paano natin siya pinaglaban. Kung paano natin siya tinayuan nung panahon na yan. No, for our initial salvation, our zeal, no, that time, and return to our single habits of devotion such as prayer and worship. No? At buhay pa ba ang gratitude at thanksgiving natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, again, our salvation, draw it nigh. No, malapit na, mga kapatid. No, as we prepare for the rapture, we must prepare our heart before God. Na lahat ng ginagawa natin na ito, always, kailangan may pagmamahal sa harapan ng Diyos natin. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.